Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Appetizer o patikim pa lang nga daw ang last year ayon sa Minnesota Timberwolves young star Anthony Edwards. Ngunit ngayon nga daw ay gusto na nilang makain ng buong meal at hindi lamang ang appetizer. Handa nga daw silang kumain mga kaibigan. Last year ang Minnesota Timberwolves ay masasabi natin na nag-overachieve. Sino ba mag-aakala na mahahawakan nila ang top 3 seed and only 1 game behind sa number 1 seed sa Western Conference sa napakatindi ng talent? Sino ba mag-aakala na wawalisin nila si Devin Booker, Kevin Durant, Bradley Beal at ang buong Phoenix Suns sa first round ng playoffs? Sino ba mag-aakala na patutumbahin nila ang then reigning champions and favorites sa Denver Nuggets? Sino nga ba nag-aakala na aabot sila sa West Finals? Tiyak nga na kukonti lamang mga kaibigan na exceed nga nilang expectations. Subalit ngayon, it's time to take the next step. Sa mga homegrown teams o mga teams na binuo sa draft, usually ay step by step nga ito. Tulad ng Warriors noon, hindi naman sila diretso from a non-contender to a championship caliber team. May mga oras nga na napauwi muna sila sa first round o second round bago magkampiyon. Ganun din ang Denver Nuggets at iba pang mga team. Well, it's time to take the next step para kay Edwards at sa Timberwolves. Ngayon nga ay wala na yung gulat factor. May pressure at expectations na sa kanila ang mga fans. Ganun din ang Mavs at OKC. From underdogs, ngayon nga ay sila na ang mga favorites sa Western Conference. Nagkaroon na nga ng change of power sa panguna ng mga young stars Luka Doncic, Anthony Edwards at Shai Gilgeous-Alexander. Ang expectations ni Edwards sa kanyang team ay championship at so far ay may sangkap nga sila para dito. Ganun pa man tiyak na hindi ito magiging madali. Kailangan mo nga ng galing, magandang kalusugan at konting swerte kung nais mong magkampiyon sa NBA. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay makakabalik sa Western Conference Finals sa Minnesota Timberwolves ngayong season kung makakaiwas sila sa mga injury? Habang si Anthony Davis naman mga kaibigan ay dismayado nga last season nang hindi man lang siya mapabilang sa finalist para sa Defensive Player of the Year award. Lahat naman siguro sasang-ayon kapag sinabi natin na isa si AD sa mga best defensive players sa NBA na hindi pa nagwawagi ng Defensive Player of the Year award sa kanyang career. Solid season nga last year ang pinakita ni AD defensively subalit hindi ito naging sapat. Ganun ba man ay makakauwi pa kaya ng D-Boy si AD? Ngayong andyan na si Victor Wembanyama na effortless na kung magtala ng 5 blocks and 3 steals, mahihirapan nga talaga siya mga kaibigan. Wala ngang regular season MVP si AD, wala siyang Defensive Player of the Year award, wala din siyang Finals MVP at Rookie of the Year. Bukod sa All-Star MVP, si AD nga ang isa sa mga best players sa history ng NBA na wala pang nakukuha sa Big 4 individual awards kung tawagin ng liga. Sa palagay nyo ba ay makakaisa din si Anthony Davis bago siya mag-retire?